everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa malayo, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa ating lahat, dasal ko palagi ang ating tagumpay. Bilang panimula ng pag-iipon ngayong taon, may ituturo muna ako sa inyo dahil yan ang target ko. Every live, every time na makikita niyo ako, may bago kayong kaalaman na dadalhin at magagamit sa pang-araw-araw at pwede nyo ring ituro sa mga mahal ninyo sa buhay. Ngayong gabi, ituturo ko po ang mga simpleng pamamaraan. Paano tayo makapag-ipon, makapagtabi ng pera para sa kinabukasan natin. Lahat naman ng ginagawa natin, nagtatrabaho, kumakayod tayo para sa kinabukasan natin at ng ating pamilya. Yun nga lang, karamihan sa atin ay nagkakaroon ng misconception na overlook natin, na overwhelm tayo sa responsibilidad natin, na nauubos yung oras at panahon natin sa pagtatrabaho at nakakalimutan na natin na nakapag-ipon. Na mapaghandaan ang pagtanda natin, na hindi buong buhay natin malakas at kaya nating magtrabaho, kaya nating maghanap buhay. Ngayon, sa pagdating ng bagong taon ay isang panahon ng pagbabago at pagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng bagong simula. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating simulan ngayong bagong taon at dapat nating matutunan at maging ugali na nating Pilipino ay ang pag-iipon. Isa sa dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ang hindi nagtatagumpay sa buhay at hanggang ngayon ay mahirap pa rin kasi wala tayong disiplina sa paghawak ng ating pera. Wala tayong disiplina, hindi natin na-achieve ang tinatawag natin na financial freedom. Ang pag-iipon ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng seguridad. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa hinaharap. Once we say hinaharap, hindi natin alam ano ba ang naghihintay sa mga araw, sa mga linggo, sa mga buwan at mga taon na darating. Sa pamamagitan po ng pag-iipon, makakapag-umpisa tayo ng bagong simula at magkakaroon tayo ng pag-asa para sa mas magandang bukas. Ngayong gabi, paano ba tayo makakapagsimula ng pag-iipon? How can we and how do we start saving money? Unang-una, simulan natin sa pagtatrack at alamin natin yung buwanang gastos natin, buwanang expenses natin sa ating tahanan at sa ating sarili. Ang pinakaunang hakbang para makapag-ipon tayo ay ma-figure out natin, mailista natin ano ba yung mga pagkakagastusan natin, ano ba yung pinagkakagastusan natin, saan ba napupunta ang malaking bahagi ng ating sweldo, ng ating kita, saan ba ito nailalaan, bakit ba ito nauubos. Yun, pag nakuha at nakita natin, and we were able to figure out how much we spend every month. And we keep track of all of these expenses. That means, bawat kape, bawat gastos natin at mga binabayaran natin buwan-buwan ay makikita na natin. And the record of our expenses, mas madali nating matrack magkano ba ang maiiwan sa bawat sweldo na natatanggap ko sa negosyo. Halimbawa, negosyante ka, sa income na inilalaan mo every month para sa expenses nyo, magkano ba ang pwede kong itabi para ma-consider ko that this is for my savings, this is for my future, this is for my retirement, this is for emergency fund. Ganon. Pangalawa, gawin natin ang savings na monthly expenses. Nung naktukoy mo na at nakita mo na ito yung mga buwanang pagkakagastusan mo, idagdag mo doon ang savings. At kumuha ka ng porsyento sa kabuuan ng iyong kinikita na itatabi ko to sa savings. Bago ako magwaldas, bago ako magwalwal, bago ako magpaka one day millionaire, ilalaan ko na ito, itatago ko na ito, idideposito ko na ito, isisecure ko na ito para hindi na magalaw.
Because your budget should show what are your expenses relative to your income para alam mo at planado mo yung spending and limiting your overspending. Paano mo magagastusin ang pera mo, ang kinikita mo buwan-buwan sa mga pangangailangan at sa mga gusto mo lamang, the needs and the wants. At be sure to factor in the expenses that occur regularly but not every month. May mga expenses tayo na alam natin andyan. Kuryente, every month natin siya, di ba? Tubig, every month. Telepono, every month. Internet, every month yan. But there are other expenses na alam natin nandyan, pero hindi natin siya makompute every month kasi unpredictable kung minsan. Say for example, yung panggasolina natin. So, you have just to allot a certain budget, magligay ka lang ng konting buffer or emergency extra budget dyan. Yun. Pwede tayong magsimula sa 10%. Sa kabuuan ng iyong sweldo, minus na lahat ng mga monthly expenses mo, 10% of which, ilaan mo sa savings mo. Okay? Kasi kung isali natin siya as our monthly expense, ayun, automatic tayong, obligado tayong magtabi para sa alkansya natin. And, Sir Franz, katanungan, how do I save money? Gipit nga ako sa budget. Halos pahirapan pa nga pagkasyahin yung pera. Unang-una, economize your wants. Pag sinabi nating wants, what's the difference between wants and needs? Pag sinabi nating needs, nako, mamamatay tayo kung wala ang mga yan. Pagkain, tubig, yan, these are the needs, pangangailangan ng ating pamilya, pangangailangan natin mismo. Okay? Hindi tayo mabubuhay kung wala yon, yung mga needs. Pag sinabi nating wants, gusto lang natin. Ibig sabihin, meron tayong control kung magpapadala ba tayo sa tukso or pipigilan natin yung sarili natin. Okay? Tulad ng, ano ba yung kasi you need to review your recurring charges. Yung mga charges na dahil sa mga subscription na ginawa mo. Halimbawa, Netflix, di ba? Kung ang buong pamilya mo naman ay nakababad sa cellphone, sa iPad at sa mga device nila, bakit ka pa magagastos ng malaki sa monthly subscription mo sa Netflix? So, yung subscription na binabayad mo buwan-buwan sa Netflix, kung may save mo ito, di ba, mas malaking savings yun sa buong taon. So, you can cancel or you can downgrade your subscription. Kung yung subscription mo sa isang bagay is premium, yung pinakamahal, you can downgrade na lang sa regular. Just say for example, member ka, nagpa-member ka sa gym for your fitness. Ilang beses ka ba pumupunta doon? Ano ba yung mga perks being a VIP or a premium member? Kinakailangan ba talaga ganun kamahal ang babayaran mo? O pwede mo yung i-trim down? Sa internet, okay? Magkano ba yung bandwidth ng internet na sinubscribe mo? Yun ba talaga ay kailangan na kailangan? O pwede mong i-downgrade na mas maliit na Mbps? Total, iilan-ilan lang naman kayong gumagamit. See? So, you have the option. And all you need to do is to revisit itong mga recurring charges na mayroon ka. Even ang mga ang need tulad ng kuryente, we can still trim that down. You can still trim that down tulad ng gagamit tayo ng mga bulb from yung legitimate na mga LED na mga bulb para mas makatipid tayo sa kuryente. Kung buong araw ay naka-on yung refrigerator natin, pagpatak ng alas 10 ng gabi, i-unplug natin, ibabalik muli natin siya pag ipa-plug on the morning by the next day. So, ilang oras siya magpapahinga, ilang oras siyang hindi nagkukonsumo ng kuryente, ilang pesos ang matitipid noon. Yon. On that daytime, kasi busy naman lahat, pahinaan yung aircon. Yon. Kung walang gumagamit sa isang room, turn off the lights, buksan ang bintana, open the curtain or the blinds para pumasok ang liwanag. Yon. So, economize yung pwede nating maitipid-tipirin natin. Hindi ibig sabihin na sasagarin natin.
yung mamumuhay pa rin tayo ng komportable na hindi natin i-deprive yung sarili natin. Ang mahalaga, kahit piso pa yan, sa bawat linggo, kung may huhulog ka sa alkansa na piso, multiply that sa isang buwan, multiply that sa isang taon, magkano ang maiipon mo? Di ba? Cook your meals. Instead of palagi kayong nag-o-order, nagpapa-grab a food, nagpapa-food panda, bumibili, nagte-take out ng pagkain sa labas, why won't you plan a meal and cook the meal at home? Kasi, mas makakatipid ka pa, mas marami pa ang makakain, at mas maraming beses nyo pa itong mauulam. You get my point? Yun. In fact, isa sa pinakamahalaga sa mga mami natin dito kung pahirapan yung pasok ng pera, try to revisit your kitchen. Unang-una, tingnan ninyo ilang, because ang stove natin, ang gas range natin, ang lutuan natin, ay sumisimbolo ng source of income. The more burners you have, the more lutuan you have, ibig sabihin, the more sources of income. So, kung nag-a-apartment ka man lang dyan, naka-condo unit ka, at least may 2 burner ka dyan, that's good enough. Or electric conductor ba ang gamit mo? So, that is the thing that you have to consider. And make use na, or make sure na gumagana at ginagamit yung stove na yan para activated yung fire element. And the fire element will help invite money and blessing sa bahay ninyo. That's why cooking meals at home, hindi lamang ito nakakatipid, it's also helpful in activating the fire element at pagbalanse ng lahat ng elemento base sa feng shui sa tahanan ninyo. Yun. So, yung may mga malalaking bahay, mas mainam, mas maraming stove, mas maraming burner. Sa mga nagpaplanong bumili ng bagong stove or bagong burner, yung mas marami, 4 or 5, 6. So, better do that one. So, kung meron kayong show kitchen, meron kayong dirty kitchen, maganda yon kasi marami kayong lutuan. It means you have many sources of income. Sa mga nagsisimula pa lang ng kanilang pamilya, ng kanilang tahanan, unang-unang ilagay mo na investment ay ang pagkakaroon ng magandang lutuan. Okay? Whether you are using charcoal, kahoy, panggatok, o stove na gas, make sure na maganda ang maraming lutuan kayo sa inyong tahanan. Maghintay bago tayo bumili. Wait before we buy. In fact, in-advise ko na to many years ago during pandemic. Sabi ko, kung nangangati ka at gustong-gusto mong bilhin yung sapatos, yung damit, no, kadalasan guilty dito mga lahat tayo guilty dito. Kahit alam natin na marami pa tayong damit, sasabihin natin, wala na akong damit. Kahit alam natin na marami pa tayong sapatos, gusto pa natin bumili ng additional shoes. See? You get to that point? Okay? So, now, pagpunta mo ng mall, kadalasan sa atin ay biktima nito. Kadalasan sa atin guilty nito. Pagpasok natin sa mall, wala tayong intensyon na bumili dahil nakita natin na maganda ang design, dahil maganda ang pagkaka-introduce ng salesperson, ng sales lady, o di naman kaya nakita mo on sale, talaga namang kating-kati ka na i-swipe yung card mo, kating-kati ka na ilabas yung wallet mo. Huwag muna. Okay? Whether it could be a brand new iPhone, a brand new laptop, kung may ginagamit ka pa naman, ipagpabukas mo muna. What you are going to do is to go home, umuwi ka muna, matulog ka muna. Have an overnight sleep, palipasin mo muna yung 24 hours. Okay? Bago mo bilhin. Kasi, mind you, okay? Ito, magiging guide nyo talaga. Have a 5-minute rule. Okay? Ano ba yung sinasabi mong 5-minute rule na yan? Pagkahawak mo sa gusto mong bilhin, halimbawa, cellphone. Okay? Sige, tiningnan mo. Hinawakan mo yung cellphone. The first 5 minutes, tanungin mo yung sarili mo. In the next 5 months, magagamit ko pa ba ito? Pag ang kasagutan sa tanong na yan is yes,
proceed to the next question. How about on the next 5 years? Is this item I'm holding na gusto kong bilhin will still be useful? Kasi kung hindi, within 5 minutes, ibaba mo yan at umuwi ka muna sa bahay ninyo. Hindi ka na matitempt bumili ng kung ano-ano. Okay? So, that's another strategy that you can do with yourself para madisiplina mo yung sarili mo, lalong-lalo na ko yung hot ka, atat ka mamili, andyan yung cravings mo, shopping yung pangtanggal mo ng stress, maliban na lang kung asyendero tayo at milyon-milyon ang pumapasok na pera sa atin araw-araw. I think you should not, money is not a problem, and then shopping should not be a problem. Okay? At kung bibili po tayo, kung best advice that you can do, kung gamit sa bahay, kung sapatos, ginagamit natin sa opisina o sa trabaho, invest on a much expensive and mas mapagkakatiwalaan na brand. Bakit? Bibili kayo ng aircon, bumili na kayo, okay lang, mahal kasi branded, magagamit nyo naman ng matagal. Kaysa naman bibili kayo ng hindi nyo kilala ang brand, sa susunod na buwan, sira, bibili ulit kayo ng bago. Hindi ba mas malulugi kayo noon? Okay? Kung ang pinag-uusapan natin ay mga pang-araw-araw na ginagamit natin sa ating tahanan, mas mainam, bumili kayo ng mas mapagkakatiwalaan na brand, mag-invest kayo ng mas mahal-mahal, medyo pricey, tulad ng sapatos. If bibili kayo ng sapatos, yes, you can go on sale. Go with the brand na magtatagal at matagal mo siyang magagamit para hindi ka malulugi. Ganon dapat ang prinsipyo natin. Okay? Naway lahat ng mga Pilipino, kung tayong lahat ng mga Pinoy, magiging ganito ang pag-iisip at pag-uugali natin, most probably in the next 5, 10, or 20 years, pare-pareho tayong magtatagumpay financially, makakamit natin ang financial freedom. When we reach 30 years old, sa mga kaedaran ko dito, pag dumating tayo sa edad na ganito, when we reach 30, we don't think about how others would think kung branded by suot natin o hindi. Lalong-lalo na kung meron ka ng anak. Ang pagtutuunan mo na ngayon ng pansin ay yung pagkain na maibibigay mo sa pamilya mo. Ang kinabukasan na maibibigay mo sa pamilya mo, mawawala ka na doon sa pangporma. Sana maituro natin sa mga kabataan natin, sa bagong henerasyon ngayon, na hindi kung ano yung nakikita nila sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, ay gagayahin nila, magpapabili sila. Gusto ko ng ganito kasi nakita ko yung sikat na fina-follow ko na vlogger, sikat sa social media, bumili sila ng ganito. Kahit hindi kaya ng mga magulang, talagang nangungutang para lang mabili. Kasi yun na nga, nag-demand yung anak. Kung bata pa nga lang, ganun na makapag-demand, remember, you are growing a monster in your family. Kaya mas maaga, putulin nyo yung sungay. Ano ba ang klaseng savings goal ang meron ka ngayong 2025? Ito ba ay ang short-term goal or ito ba ang long-term goal? Pag sinabi kong short-term goals or the common short-term goals, kasama na dito yung emergency fund. Ito yung for 3 to 9 months of living expenses. Gusto ko pong makapag-ipon para, knock on the wood, mawalan man ako ng source of income, mawalan man ako ng trabaho, in the next 3 to 9 months, mayroon pa ako maisusustento sa pamilya ko at sa sarili ko. Kasama sa short-term goal natin is para sa bakasyon. Yes! We will be motivated to save. We will be motivated na magtutulungan ang lahat ng pamilya. I-involve mo pati yung mga bata sa paghuhulog sa alkansya. Sasabihin ninyo, pag makapag-ipon kayo ng ganito kalaking pera, lahat tayo ay pupunta, magbabakasyon tayo. Diba? O di naman kaya, yung short-term goal mo sa pag-iipon niya yung 2025 ay pang down payment mo sa pagbili ng sasakyan.
And by the way ha, payo ko lang po sa karamihan sa inyo, when you buy a car, dati-dati, we take advantage sa mga second-hand na mga car, okay? Pakatandaan, as I guide you about feng shui, alamin nyo muna at mas mainam huwag kayong bibili ng second-hand na sasakyan. Kung pwede at kung makakaya ninyo, huwag bibili ng second-hand na car. Maliban lang po kung ang second-hand na car na yan ay binebenta dahil mag-upgrade ang may-ari, dahil mag-abroad ang may-ari. Huwag na huwag kayong bibili ng sasakyan na binebenta dahil may ma-hospital sa pamilya, nabaon sa utang yung may-ari ng sasakyan, na bankrupt yung negosyo. Wag na wag kayong bibili pag ang background ng may-ari ng sasakyan ay ganun ang sitwasyon. Bakit? There is a big possibility na makuha at mapasa mo yung kamalasan niya galing sa sasakyan na yan. So if kaya ng budget natin, mas mainam bumili tayo ng mas brand new na sasakyan. Bakit po? Less ang tinatawag natin na maintenance. Kasi lalong may edad na ang sasakyan, mas mahal ang maintenance. Di ba? While yung tinatawag naman natin the common long-term goals. The common long-term goals natin, long-term, pang matagalan, down payment ng dream house natin. O di naman kaya remodeling project, gusto mong mabago ang hitsura ng bakery mo, i-upgrade yung tindahan mo, palakihin yung restaurant ninyo, gawan mo ng second floor, and these are remodeling project that you can do. O di naman kaya, karamihan, kagabi, nagsabi na pang tuition fee ng mga anak nila, or your child's education, o di naman kaya retirement mo, kasama yan sa tinatawag natin na long-term goals. So, nasa sa inyo na po kung alin doon yung pinaghahandaan ninyo for the Ipon Challenge natin ngayong 2025. Subscribe to my channel.